Ang daming naglabasang budget smartphones ngayon mula 3K hanggang 5K. Tulad ng Itel A80, Tecno Spark Go 1, Realme Note 60, Poco C61, Samsung Galaxy A06, Honor X6B, Oppo A3X at Vivo Y03T. Kaya naman kami dito sa Tech You Know ay gumawa ng data analysis para malaman kung anong phone ang dapat mong bilhin nang hindi masayang ang pera mo. Simulan natin sa Itel A80. Naka 6.8-inch HD Plus IPS LCD, 261 ppi at 120Hz refresh rate. Naka Unisoc T603 Android 14 Go Edition, 4GB RAM, 128GB storage at expandable up to 2TB. May side-mounted fingerprint scanner, 50MP main camera, 1080p video recording at 8MP front camera. Idagdag mo pa ang 5000mAh battery at 10W charger. Okay, mapunta tayo sa pros and cons. Para sa pros, meron tong large display, high refresh rate at expandable storage. Sa cons naman, mas mababa ang resolution nito compare sa iba at yung 10W charging ay medyo may kabagalan. May SRP na 4,049 pesos. Ang susunod naman ay yung Tecno Spark Go 1. May 6.67-inch HD Plus IPS LCD, 263 ppi, 120Hz refresh rate at IP54 rating. Ang ibig sabihin ng IP54 ay meron tong additional protection sa alikabok at talsik ng tubig. Naka Unisoc T615 Android 14 Go Edition, 4GB RAM, 64GB storage at expandable up to 1TB. Naka 13MP main, 1080p video recording at 8MP front camera. Dagdag mo pa ang side-mounted fingerprint scanner, DTS dual speakers, 5000mAh battery at 15W charger. Para sa pros, affordable, may IP54 rating, dual speakers at 15W charger. Sa cons naman, medyo may kababaan ng storage capacity at camera resolution. May SRP na 3,554 pesos. Ang susunod naman ay yung Realme Note 60. May 6.74-inch HD Plus IPS LCD, 260 ppi, 90Hz refresh rate, reinforced glass para sa screen protection, 560 nits at IP64 rating. Naka Unisoc T612 Android 14, 4GB RAM, 64GB storage at expandable up to 1TB. May 32MP main camera, 1080p video recording at 5MP front camera. May side-mounted fingerprint scanner, 5000mAh battery at 10W charger. Para sa pros, higher resolution yung main camera, IP64 rating at may screen protection. Para naman sa cons, may kabagalan ng 10W charger at lower storage. May SRP ng 4,499 pesos. Ang susunod sa ating listahan ay ang Poco C61. Naka 6.71-inch HD Plus IPS LCD, 268 ppi, 90Hz refresh rate, Gorilla Glass 3 at 500 nits. Naka Helio G36 Android 14, 4GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. May 8MP main camera, 1080p video recording at 5MP front camera. May side-mounted fingerprint scanner, 5000mAh battery at 10W charger. Sa pros, meron tong good display with Gorilla Glass 3 protection at expandable storage. Sa cons naman, lower camera resolution at slower charging. May SRP ng 4,599 pesos. Ilalagay ko na din yung link sa description kung saan mo ito mabibili at official yan. By the way, gumawa kami ng FB group na smartphone tips. Kaya kung ayaw mong masayang ang pera mo sa pagbili ng maling smartphone, mag-join ka na at kami mismo maghahanap ng best option at price para sa'yo. Ang susunod sa ating listahan ay ang Samsung Galaxy A06. May 6.7-inch HD Plus IPS LCD, 262 ppi at 60Hz refresh rate. Naka Helio G85 Android 14, 4GB RAM, 64GB storage at expandable up to 1TB. Naka 50MP main camera, 1080p video recording at 8MP front camera. May side-mounted fingerprint scanner, 5000mAh battery at 25W max charger. Sa pros, higher resolution ng main camera, may fast 25W charging at good brand reliability. Sa cons naman, may kababaan ng refresh rate. May SRP na 5,230 pesos. Ang isa pang bagong nilabas ay ang Honor X6B. May 6.56-inch HD Plus TFT LCD, 269 ppi, 90Hz refresh rate at 780 nits. Helio G85 Android 14, 6GB RAM, 128GB storage at expandable up to 1TB. May 50MP main camera, 1080p video recording at 5MP front camera. May side-mounted fingerprint scanner, 5200mAh battery at 35W charger. Para sa pros, merong higher RAM, 35W charger at large battery. Sa cons naman, TFT LCD lang instead of IPS. May SRP na 5,699 pesos. Susunod naman ay ang Oppo A3X. May 6.67-inch HD Plus IPS LCD, 264 ppi, 90Hz refresh rate, Panda Glass protection, 1000
10,000 nits at IP54 rating. Snapdragon 6S Gen 1, Android 14, 4GB RAM, 64GB storage at expandable up to 1TB. Naka 8 megapixel main camera, 1080p video recording at 5 megapixel front camera. May side-mounted fingerprint scanner, 5100 mAh battery at 45 watts charger. Sa pros, may high brightness display, fast 45 watts charger at good build quality. Sa cons, merong lower camera resolution. May SRP na 5,169 pesos. Ang susunod naman sa ating listahan ay ang Vivo Y03T. May 6.56-inch HD Plus IPS LCD, 269 ppi, 90Hz refresh rate at IP54. Naka-Unisoc T612, Android 14, 4GB RAM, 64GB storage at expandable up to 1TB. A 13 megapixel main camera, 1080p video recording at 5 megapixel front camera. May 150% volume boost, side-mounted fingerprint scanner, 5,000 mAh battery at 15 watts charger. Para sa pros, higher ang main camera resolution nito, may IP54 rating at good battery life. Sa cons naman, medyo may kabagalan ng 15 watts charger. May SRP na 4,884 pesos. So ano nga ba dyan ang dapat mong bilhin? Well, yan ang i-analyze natin at depende yan kung ano ang priority mo sa device. Kung best value for money ang hanap mo, nandyan ang Tecno Spark Go 1. Dahil sa presyong 3,554, magagawa mo na ang call, text, check ng email, social media at light gaming. Kung best camera naman ang hanap mo, andyan ang Samsung Galaxy A06 at ang Honor X6B. Pareho silang naka 50 megapixel main camera. Pero yung Honor X6B ay mas malaki ang battery at mas mabilis ang charger. Pero mas reliable naman ng brand ng Samsung. Ngayon kung ang hanap mo naman ay yung makunat na battery life at fast charging, andyan ang Honor X6B. Dahil meron na tong 5,000 mAh battery at 35 watts charger. I-mention ka na din ng Oppo A3X na meron ding 45 watts charger. Kung best build quality naman ang hanap mo, ang Oppo A3X ang piliin mo. Dahil meron tong high brightness nits at Panda Glass para sa screen protection. Ngayon para naman sa light gaming, dapat pumili ka ng smartphone na merong mataas na refresh rate at better processor. So ang best option mo dito ay ang Honor X6B at Oppo A3X. Although Oppo 3X yung may pinakamalakas na chipset, pero medyo may kababaan yung RAM. Kung pang social media naman at video consumption, dapat ang hanapin mo ay yung may malaking display, higher refresh rate at fast charging. Sa ganyang kategory, solid winner pa rin ang Honor X6B at ang Oppo A3X. Dahil nga yan sa display quality at charging speed. Pero kung sa tingin mo malakas ang signal ng smart dyan sa area mo, pwede mo rin idagdag ang ZTE Blade A75 5G. Hindi ko na lang din siya muna sinama sa listahan dahil nga naka-exclusive pa lang siya sa smart. By the way, ginawa ko nga pala ang TechUknow dahil sa dami ng smartphone na lumalabas ngayon, napakahirap ng mamili. Kaya dito sa channel kami na mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.